karahasan, di mo papayagan. Ang iyong kaalaman ay sadya mong yaman. Sa dilim mo papansin ang iyong taglay na liwanag. Kumikinang umaapaw sa kagandahan. Sa tibay mo't husay, talisay kang tunay. Mahalaga ka talaga sa ating bayan. Kamangha-mangha talaga, buwana. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kapaligiran sa'yo'y mahalaga. Bigay mo malasakit na walang katapusan. Kalusugan mo't prinsipyo ay mahalaga. Lahat tayo'y pantay, hindi dapat na iba. Ang iyong kalaman di babahagi sa karamihan. Hindi ka panghihinaan. Kahit ang mga batang kababaihan, may taglading kamangha-mangha. Kamangha-mangha talaga, buwana. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kaya mong itaguyod ang karapatang pantao. Kung kaya nila, kaya mo rin ito. Kaya't huwag mong kalimutan, ikaw ay ginto. Dapat kabigyan ng halaga. Lahat ng tayo nagmula sa iyong sinapupunan. Hindi ka may karapatang magdesisyon. Ang bagno sa ekonomiya ay hindi na iba. Hindi na iba sa aming kalalakihan. Isigaw sa mga bayan ang iyong kakayahan. Sa kaunlaran na kayang iyong maiambag. Ikay dito dapat bigyan ng Sa karangalan. tibay mo't husay, talisay kang tunay. May taglading kamangha-mangha. Kamangha-mangha talaga, buwana. Di ka kukupas dahil ikaw ay kamangha-mangha talaga, buwana. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. 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 Ikaw ay ginto. Ikaw ay ginto. Kapaligiran sa'yo'y mahalaga. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Palagi na lang mababang ani at kita ko. Sa tinagal-tagal ko na sa pagsasaka, hindi pa rin tumataas ang ani ko. Mabuti ba itong si Berto? Panalong panalo. Ano bang sekreto mo? Nako ka Efren, matagal ko na kasing sinasabi sa'yo na mag-attend ka ng mga trainings. Aba hindi ko kasi maiwan ang aking bukirin. Yan ang sinasabi ko sa'yo ka Efren. Ano lang ba naman yung ilang araw na ilalaan mo para matuto? Saan ba yung training na yan? Sa ATI ka Efren. Sa ATI? Oo ka Efren, sa Agricultural Training Institute, isang ahensya ng DA o Department of Agriculture upang maipaabot ang tulong para sa ating mga magsasaka. Maaari kang mag-training sa kanilang mga learning sites na naging farm schools ng RCEF o Rice Competitiveness Enhancement Fund. Masaganang ani, mataas na kita, yan ang aking napatunayan sa aking pagpapalay. Sa tulong ng Rice Extension Services Program ng RCEF, mas lalong nadagdagan ang aking kaalaman sa pagsasaka. Dahil rehistrado ako sa Registry System ng Basic Sectors in Agriculture o RSBSA, ay mas napadali ang pag-avail ko ng mga trainings. Malaking tulong pala talaga ang training sa tamang pamamaraan ng pagsasaka. Saan nga ba sila pwedeng kontakin?
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, makipag-ugnayan sa Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2, Malasin, San Mateo, Isabela o mag-text o tumawag sa Farmers Contact Center 0920-9462-474. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI. Isang masaya at mapagpalang araw mga ka-ETI. Kayo po ay nakikinig dito sa ating programang Ugnayang ATI. Nahatid po ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, Capacity Builder Knowledge Bank at Catalyst sa ilalim ng Department of Agriculture. Kami po ang inyong makakasama ngayong araw na to. Ako po si Jolina Sanchez. At ako naman si JR Batad. Kami po ay handang maghatid ng makabuluhang talakayan at inspirasyon, lalo na ngayong ipinagdiriwang natin ang National Women's Month. Pagpupugay sa lakas, galing at mahalagang ambag ng kababaihan sa agrikultura at sa ating lipunan. Mga ka-ETI, samahan niyo po kami sa isang makabuluhang talakayan ngayong Women's Month kung saan bibigyang pansin natin ang mahalagang papel ng kababaihan sa agrikultura mula sa bukid hanggang sa pamumuno, mula sa kaalaman hanggang sa pagbabako. Binabati rin po natin ang lahat ng ating masisipag na magsasaka, extension workers, kababaihan sa agrikultura at sa lahat ng ating mga tagapakinig at manonood na patuloy na sumusuporta sa sektor ng agrikultura. Naway mapuno ng saya, pag-asa at patuloy na pagpapala ang bawat araw ninyo at naway magbunga ng masaganang ani ang lahat ng inyong pagsusumikap. At binabati na rin po natin ang ating mga katuwang mula po dyan sa Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 sa pamumuno po ng ating Regional Executive Director, Dr. Rosemary G. Aquino. Isang mainit rin po na pagbati sa ating mga partner mula sa iba't ibang state universities and colleges, sa mga provincial agriculture offices ng Cagayan, Isabela, Quirino, Batanes at Nueva Vizcaya, pati na rin po sa ating mga municipal at city agriculture offices, mga non-governmental organization at iba pang national government agencies. Saludo rin po kami sa lahat ng ating mga magsasaka at mangingisda, pati na rin po sa ating mga kaagapay na Learning Site for Agriculture Cooperators, mga magsasaka siyentista at mga local farmer technicians sa buong Pilipinas na patuloy na nagsusulong ng kaunlaran sa sektor ng agrikultura. At syempre, makakalimutan po pa ba po namin ang ating mga kasamahan sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 sa pamumuno ng ating full-fledged center director na si Dr. Clarice Marayag Alaska. Okay, at sa kasalukuyan nga po ay tayo ay live sa pamamagitan ng ETI Facebook page at kasabay ding napapakinggan sa ating pong mga partner radio stations tulad ng DCDA Radio Pangkaunlaran, DWQP Love Quirino Radio, DZPS Santa Teresita Cagayan, Radyo Santa Ana, DWRL Lalo 95.1 FM. At ngayon, para po sa mas marami pang maserbisyuhan ang aming mga programs and activities, kasama na rin po natin ang DWCJ 98.1 FM Radyo Bayanihan ng NIA Region 2. Mas pinalawak pa natin ang pagpapalaganap ng impormasyong pang-agrikultura dahil opisyal na po na tinatakan ang ugnayan ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 at National Irrigation Administration Region 2 sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement o MOA signing ceremony para sa pag-ere ng programang Ugnayang ATI sa radio station ng NIA Region 2. Layunin nga po ng kolaborasyong ito na mas mapalawak pa ang maabot ng ETI sa paghahatid ng kaalaman, impormasyon at mga programa para sa mga magsasaka at mangingisda sa buong lambak ng Cagayan. Kaya naman binabati rin natin ang ating mga katuwang sa NIA Region 2. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta at matibay na pakikipagtulungan sa pagpapalakas at pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at pangingisda
pangisdaan tungo sa isang masaganang bagong Pilipinas. Okay, at binabati na rin po natin yung ating mga naging nakasama po dyan ng MOA signing po natin. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat dyan. Yung mga anchors at mga technicians po ng NIA, ng Radyo Bayanihan, magandang araw po sa inyong lahat dyan. At syempre, para naman po sa mga nais na manatiling updated sa mga programa at serbisyong aktibidad ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, maaari nyo lamang din po kaming i-follow sa aming mga social media pages. Hanapin lamang po ang ETI Region 2 sa inyo pong mga Facebook account. Sa Instagram at X ay ang ETI RTC2, at ganoon na rin po sa aming TikTok ETI RTC2, at sa aming YouTube channel meron din po kami dyan para sa mga pinakahuling mga success stories, mga video documentaries at mga programa, dahil napapanood din po tayo sa ating YouTube ay ang ating Agricultural Training Institute Cagayan Valley. Hanapin nyo lamang po dyan sa inyong mga YouTube account. Mayroon din po kaming official na website na maaari po ninyong bisitahin para sa mas kompletong detalye tungkol sa aming mga programa at serbisyo. Bisitahin lamang po ang ATI Region 2. Tama ka dyan, partner. At syempre, dahil last week ay nakasama po natin ang mga pangmalakasan po nating mga babae sa larangan po ng agrikultura, si Attorney Mabel Mamba, at nakasama rin po natin sa ating programa si Miss Joan Barreno, at natalakay po natin ang pinakabagong internship program po ng ATI na Maya Internship Program. Ngayon namang linggo na to ay makakasama po natin sa ating studio si Engineer Tommy Bakiran, ang ating pong Training Specialist 1, upang malaman at pag-usapan po natin ang mga bagong teknolohiya at inobasyon na makikita sa GAP Certified Farm ng ATI, which is ang Arubayan Farm. Kaya naman mga ka-ATI, manatili lamang po kayong nakatutok dito sa ating ugnayang ATI, kung saan patuloy naming hatid ang makabuluhang impormasyon, kaalaman at inspirasyon para sa ating mga magsasaka, kababaihan at kabataan sa agrikultura. Kami po ay muling magbabalik. Halaan at pribadong sektor. Sa mga nais pong matuto ng libre sa iba't ibang teknolohiya sa agrikultura, maaari kayong mag-log-on at mag-enroll sa aming e-learning portal, www.elearn.extension.gov.ph. Marami po tayong online courses na pwedeng pagpilian. Muli, libre po ito. Wala itong bayad. At hindi lang yan. Kapag natapos mo ang bawat kurso, ay magkakaroon ka ng e-certificate. Kailangan lamang tapusin ang buong kurso upang makakuha nito. Dito sa e-learning portal ay maaari kayong mag-aral in any place at your own pace. Para sa karagdagang kaalaman, magpadala ng mensahe sa ETI Region 2 Facebook page o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. Let's be aware, be secure, be ASF free. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP.
At kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ETI. ETI. Kami pa rin po ang inyong nakakasama ko po si JR Batan. At ako naman po si Jolina Sanchez. At katulad nga po yung nasabi natin kanina ay makakasama na po natin sa ating studio. Walang iba kundi si Engineer Tommy Bakiran, ang ating pong Training Specialist 1 dito sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. Ayan, so magandang araw Engineer Tom. Kumusta po kayo? At ano po yung pakiramdam ninyo? At first time na maging guest po kayo ng ating programa dito sa Ugnayang First vlog. Yes. Yan, magandang araw din po. Yan, masaya at na-inspire po ako na may bahagi ang Arubayan Farm sa programa. Isang karangalan pong maging bahagi nito. Okay, at yun nga sir, maganda naman at nasa maayos po kayong kalagayan. At alam ko po na busy po kayo at ngayon pa lang ay nagpapasalamat na po kami sa pagkakataon na ito. At tulad nga nung nasabi namin kanina sir, kayo na po yung may hawak ng ating Arubayan. So maaari po ba ninyong ipakilala sa ating mga tagapakinig po ang Arubayan Farm at ang mga pangunahing layunin po ng project po na ito? Ayan, so ang salitang Arubayan ay hango sa salitang Ilocano na Arubayan o bakuran sa Filipino. Ito ang tumutukoy sa lugar na nakapaligid sa isang karaniwang bahay ng Pilipino. Yan. So, layunin po ng ATI Region 2 na mapakinabangan ang nasabing lugar at ginawang isang learning site na nag-aalok ng iba't ibang gawaing pang-agrikultura tulad ng farm tour, pagtatanim at pamimitas ng gulay, pag-aani ng kabuti at itlog, pagpapakain ang mga alagang hayop, at AgriKids Academy na ang isang programa para sa mga bata na layong ipakilala ang agrikultura sa masaya at madaling paraan. Okay. So, actually, meron na din tayong naging guest din dito sa mga past years na na-interview namin sa Arubayan kasi ang ating past farm manager ay si Sir Cupido Sabading, Sir Tom, at ngayon ay naipasa po sa inyo ang pagiging eto sa paghawak ng ating Arubayan Farm. At nasabi, ano po yung ibig sabihin po muli ng Arubayan, Engineer? Ayan, so yung acronym po ng Arubayan ay Agrikultura sa Rural at Urban, binhin ng aral, yaman at asenso sa nayon. Yun po yung ibig sabihin ng Arubayan. Okay. So, in Tagalog or in Tagalog Bakuran at sa Ilocano ay Arubayan. Arubayan. Okay, so yun po yung ating Arubayan na tinatawag po nila. At marami na rin pong pumupunta dito sa ating yung mga nagbe-benchmarking. At yung mga nagtitraining din Nagtitraining, dito, yeah. pumupunta sila sa ating At yung mga participants natin ng AgriKids at yung mga Yes. parents nila. Yun yung nasabi kanina ni Engineer. Okay sir, so ano naman po yung mga makikita po sa Arubayan Farm ng ATI-RTC2? Ayan, so sa kasalukuyan, ang Arubayan ay nagsisilbing isang learning site for agriculture na nagpapakita ng iba't ibang sistema ng pagsasaka na nagtataguyod ng sapat at tuloy-tuloy na supply ng pagkain para sa bawat pamilyang Filipino. Ang Arubayan ay hinati-hati sa ibang stasyon kung saan ang bawat isa ay nagpapakita ng teknolohiya at sistemang pang-agrikultura tulad ng organic agriculture, good agricultural practices, urban gardening, edible landscaping, hydroponics, at alternative feeds, poultry and livestock, and mushroom production, at pati na rin yung renewable energy setup. Sir, yung iba't ibang lugar or hinahati-hati yung Arubayan, ano yung specific na makikita bawat istasyon, sir? Ayan, so sa naman, una dun sa ating Pakbet Garden, no? Yan, makikita dun yung ating edible landscaping na kung saan instead na mga natural lang na planti-plantita lang ay instead na gano'n yung tinatanim natin ay mga gulay po yung ating tinatanim, no? Yan. At sa naman sa Gap Garden, dito po makikita kung paano ina-apply natin yung gap. Yan, na kung saan
meron na rin siyang drip irrigation na kung saan hindi na tayo magmamanual na magpapatubig. Yan. Okay, so wait lang engineer yung ating pong sa may station 1, matatagpuan po siya pagpasok ng ating office. Yes. Oo, sa may 4-H club. Okay, so yun ang station 1. Ang station 2 ay saan po? Sa may lukod po ng Payong Hall. Ayan, likod din ng CDMS office. Okay. Ayun. Doon po natin makikita yung Gap Garden. Okay, so dire-diretso po yung yung daan po natin So after po ng station 2, ayan, so makikita natin yung ating nursery po. Yan. Doon po nakaset up yung ating hydroponics. Yan, so doon naitatanim natin yung mga lettuce at mga iba pang leafy vegetable. okay. So after ng station 2, 2 ay sa station 3. Yun nga, yung Yung sa may nursery. Sa may nursery. So Yeah. station 4 na po tayo. Yan, pag sa station 4 naman na doon natin makikita yung ating mga livestock animals. Okay, so sa livestock po natin, ano naman po yung mga makikita doon? Ayan. So makikita doon po yung mga iba-ibang breed ng manok. Ayan. At meron din tayong mga Peking duck. And then yung ating Muscovy duck. Then meron din tayong mga tupa. Ayan. And doon din po sa tabi ng ating livestock, nandun na din po yung ating mismong feed mill. Ayan. Na kung saan doon na din hands-on na to yung mga feed formulation. Okay. Yan. And then sa tabi naman ng ating livestock din, nandun na din yung ating mushroom production. Yan, kung saan nagpo-produce tayo ng oyster mushroom. Yan. And then the next naman na po na station ay yung ating luntiang silid. Yan. Sa isang nursery din, sa greenhouse din natin sa likod sa may tabi ng tangke. Yan, doon din natin tinatanim yung ating mga ibang pananim na high value vegetable na hindi siya resistant sa ating mga peste. Okay. Yan. And then sa ating naman na last na station yung ating edible landscaping. Yan, sa side po ng ating hostel, doon natin makikita yung mga kasama din doon sa ating edible landscaping, yung ating mga herbs po. Yan. Okay. So hanggang anong station po tayo, sir? Hanggang 7. Hanggang station 7. So at least yung ating pong mga bibisita dito sa ating opisina ay maiikot po nila talaga itong buong ETI. Okay. Okay sir, ano-ano po ang mga makabagong pamamaraan o innovations po na ipinapatupad naman po ninyo sa Arobayan since may 7 stations po tayo? Ayan, so gumagamit na tayo ng drip irrigation, and then pinapractice natin yung tinatawag na good agricultural practices. Meron na din tayong vermiculture. Then gumagamit pa tayo ng solar power at windmill for pumping water, and then feed formulation, and meron na din po tayong feed milling. Yan, so hydroponic setup at integrated crop livestock system para sa mas efficient at sustainable ang ating production. So, engineer, meron po ba tayong mga training or capacity building activities na isinasagawa po sa Arobayan Farm para sa ating mga estudyante, mga kabataan, or lokal na magsasaka? Yan, so may hands-on sa hydroponics, yan, organic farming, livestock management, feeds formulation at feed milling, post-harvest handling at agri-kids academy. Layunin kang makita agad sa kanila ng practical, ng aplikasyon ng kaalaman. Okay. So, nasabi nyo rin po kanina, engineer, na meron din po tayong mga bumisita dito na mga agri-kids, yung mga bata. Ano po yung mga karaniwang mga ginawa po nila dun sa Arobayan? Ayan, so sa mga bata, tinuturuan po sila kung paano yung pag-freaking ng mga vegetable, kung paano yung tamang pagpunla nila. And then sinasanay din sila dun sa pagtanim sa gamit po yung hydroponics, no. Okay. And then pinapayagan din sila na kung sila mismo yung nag-harvest sa ating mga pwede nang i-harvest na vegetable. Ayan, na kung saan
Nalalaman nila yung mga iba't ibang uri ng mga vegetable at nakikita nila yung actual na pananim. Hindi lang yung vegetable na mismo yung nakakain na nila, kundi pati yung itsura ng pananim ay napapamilyarize sila. Oo, mga partner, di ba marami ng kabataan ngayon, lalo-lalo na yung mga chikiting, na pag sinabi mo, tinatanong mo kung ano yung gulay na ito, ay hindi na nila alam. Or else, napagpapalit-palit nila yung mga pangalan ng ating mga gulay. Oo. At napakaganda na paraan yun kasi tayo din yung naging isa sa mga nag-conduct nung Agri-Kids Academy na yon, na naituturo na natin kung saan nagsisimula yung isang halaman na itatanim mo siya bago siya mamunga. Kasi meron yung mga estudyante po talaga natin na hindi din talaga nakakahawak ng lupa na nagtatanim. Lalong-lalo na yung mga kindergarten po natin kasi karaniwan mga naglalaro lang tong mga to eh. So, napakaganda na sumali sila. So, engineer, ano naman po yung mga plano or proyekto po sa hinaharap ng Arubayan Farm para mas mapaunlad po natin ang agribusiness at agrikultura dito po sa ating rehiyon. Ayan, so balak namin palawakin ang Arubayan sa pamagitan ng pagdaragdag pa ng high value crops na mas mataas yung demand sa ating merkado, no? At nice din namin magtayo ng smart greenhouse na may makabagong teknolohiya, no? Upang mas mapabuti ang produksyon at matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng dekalidad na ani kahit pabago-bago yung panahon ngayon. Yan kasama rin sa plano yung pagpapatupad ng automated irrigation system upang mas maging efficient sa paggamit ng tubig at mabawasan yung gastos sa operasyon. No? Yan, bukod dito, layunin din na mag-integrate ng mga digital at climate smart agriculture technologies tulad ng sensor at monitoring system para sa mas maayos na pamamahala ng pananim. Yan, so sa hinaharap din, nice din naming mag-develop ng value-adding activities, no? Tulad ng vegetable processing at packaging na kung saan yung mga vegetable natin ay ipaprocess na natin, no? No, parang yung mga, kung may mga chips dun sa mga ating mga prutas ay gawin na din natin sa ating mga harvest na vegetable, no? Okay. Yeah. Okay sir, since may plano na po tayo na i-package po yung ating mga products or vegetable po na narito po sa Arubayan, ano po yung mga usual po na tinatanim po natin sa Arubayan para na sa ganun, at ano po yung mga unang products na plano po ninyong i-develop po? Ayan, so sa ating Arubayan kasi meron po tayong pakbet garden, no? Na kung saan iba't ibang uri ng vegetable, yung ating pang pinakbet na vegetable, na kung saan yung ating mga chikiting mga bata ay ayaw sa mga gulay, no? Yes. No? So why not na gawin nating chips para sa ganun ay baga gusto nilang kainin din yung ating mga vegetable. Oo, kasi meron kung sabihin natin pakbet garden, syempre sa pakbet ay nandyan yung talong, nandun yung kamatis, nandun yung sitaw. So, pwede natin siyang i-process, lalo na ngayon yung sitaw. Meron din pong kamatis ay oversupply yung natin ng kamatis ngayon. So, meron din po kayong balak po pala dun sa ating nursery. So, kung sakali man po yung mga gustong magtanim, kagaya, syempre meron din po tayong gulayan sa barangay, gulayan sa paaralan. Pwede din po ba silang humingi po ng seedlings dito po sa atin kung sakali po? Ayan, so isa din sa ating ginagawa ay yung ating sa ating nursery, sa ating greenhouse ay nagpapatubo tayo ng iba't ibang klase ng vegetable, no? Na kung saan yung kung madami yung ating napatubo ay yun yung ating mga pinamimigay sa mga nagre-request ng mga seedlings. Oo, kasi pati sa ating messenger partner, Nagtatanong din sila. Ang sila. daming nagre-request. Actually, yung mga head teachers, mga preschool principals Yes. ay nagchat-chat sa atin kung
pwede silang makahingi ng ating mga seedlings. Okay, yung mga ating pong mga rural women din, yung mga RIC. Kasi syempre may mga gardens po yung mga yan. So pwede lamang din po silang pumunta dito at humingi. Libre po yun, engineer. Yes po. Okay. So ngayon po ba, meron din po ba tayong pwedeng hingin po nila? Kasi syempre nakikinig yung ating mga, baka digsain tayo dito sa ating opisina, meron po ba tayong maipamimigay po sa kanila na seedlings po ngayon? Ayan, sa kasalukuyan ay katatanim pa lang nung ibang mga seeds, kaya nasa pan pa lang, stage sila ng pagtubo. Okay, so mga ilang weeks or ilang months bago sila pumunta dito? Ayan, so baga mga last na naman ay may mga napatubo na din tayo. Okay, so ano po ba yun? Is meron lang po bang number na pwede nilang kuning mga seedlings or pwede lang silang kumuha kahit ilan? Pero it depends siguro dun sa karami. Oo, kasi madami silang kukunin. Sakali. Ayan. So, siguro yung pagkuha nila ay yung depende din sa kanilang talagang paglalagyan, no? Oo. Yan. So, kumuha na lang ayon sa sapat na magagamit nila. Okay. So, sana naman yung ating pong mga hihingi ng mga seedlings, huwag po kayong magsinungalingan, no? Na 1 hektarya yung ating tataniman ng halaman kung onti lang naman po pala yung garden. Kasi sayang din naman po yung seedlings na ikamigay. Siguro partner kung ang luwang ng kanilang mga garden ay katulad ng ating 4-H club winner ng region ay talagang medyo marami-rami kasi sobrang luwang ng kanilang garden. Pero kung malit lang din naman yung backyard natin ay yung sakto lang, yung kaya lang natin na alagaan. Yes, para naman give chance to other na mabigyan din po sila ng ating libreng seedlings. So, sa mga nakikinig po sa atin, isa lamang po yan sa mga talagang gusto namin ibahagi mga impormasyon patungkol po sa Arubayan Farm dito po sa ETI. At marami pa po tayong pag-uusapan dito po sa ating programa. Kaya sa mga nakikinig po sa atin ngayon ay manatili po kayong tumutong dahil magbabalik pa rin po kami dito lamang sa Ugnayang ETI. Alam mo ba? Extension Services sa Agrikultura at Pangisdahan ang pangunahing daluyan ng kaalaman at teknolohiya para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Dito nagmumula ang lakas para sa mas mataas na ani, matatag na kabuhayan at masaganang kinabukasan. Ngayong Oktubre, ipagdiwang natin ang National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sama-sama tayong kumilos para sa mas produktibo, sustainable at matibay na sektor ng agrikultura at pangisdaan. One Goal, One Extension. Ang NAFAS Month ay pinangunahan ng Department of Agriculture Agricultural Training Institute. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang intervensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan.
Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. At kami pa rin po ay nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. At syempre kasama pa rin po natin si Engineer Tommy Bakiran. At Engineer, ipagpapatuloy po natin yung ating naudlot na kwentuhan po kanina. Dahil alam ko marami na po yung ating mga listeners and viewers na nais malaman pa yung mga impormasyon patungkol sa ating Arubayan Farm. So sa inyong pananaw po, Engineer, paano po nakatutulong ang Arubayan Farm sa pagpapalaganap ng kaalaman at pag-akit ng kabataan na pumasok at maging bahagi ng sektor ng agrikultura? Okay, so yan sa exposure sa makabagong teknolohiya at hands-on training, ayan, naipapakita namin na ang agrikultura ay sustainable, yan, profitable at promising careers para sa kabataan, dahil alam naman natin na karamihan sa mga kabataan ngayon ay nakatambay lang sa mga kanto, no? Yan, so instead na nagtatambay sila ay mas maganda nang mag-venture sila sa agrikultura, dahil sa agrikultura ay kung masipag ka lang at may diskarte ka ay mas madami kang kikitain pa dito. Okay, kasi marami na rin po tayong mga champion farmers, yung mga kabataan po talaga natin na talagang umaani po ng napakarami at kumikita ng malaking-malaki kahit na kabataan lang po sila. No? At kagaya na rin po ng ating mga scholars na talagang sinusubok po tong agrikultura dahil alam po nila nandito po yung pera. Okay, so sana ay yung ating mga kabataan ay talagang maakit po natin na into agriculture. Okay, so Engineer, nasabi nyo nga rin po kanina na ayun nga, balak nga din po nating mag-produce na ng value-added products po ng ating mga produce dito sa Arubayan Farm. So, matanong lang din po namin para alam din po ng ating mga nakikinig dito sa ating programa is saan po napupunta yung income po, saan yung mga harvest po natin, kanino po natin sila binibenta at yung income na pagbebentahan is saan po siya napupunta? At paano yung market strategy? Oo, para mabenta po natin mismo talaga yung mga produce natin dito. Ayan, so yung mga produce po natin, yung mga harvest natin ay open po para sa lahat sa mga gustong bumili, no? Pero karamihan po ng mga bumibili din ng mga ating na-harvest ay yung mga nag-attend din ng training. Ayan. And then yung iba nating staff po na bumibili po, no, instead na sa labas sila na lang bumili ay yung ating sariling produce na lang po yung kanilang binibili. And yung iba din naman po ay yung mga ating mga nagki-cater sa ating mga training. And then yung mga ating napagbebentahan naman po ay karamihan po doon ay yun din po yung ating ginagamit para sa pag-manage din ng ating Arubayan. Okay. So at least yung umiikot yung pera para din naman sa pagpapaganda pa lalo at mga iba pang pangangailangan ng ating Arubayan. Yes, tama ka dyan. So sa mga gustong bumisita naman po or mag-benchmark engineer dito po sa ating Arubayan Farm, paano naman po yung proseso at sino yung pwede po nilang makontak kung sakali po? Yan, so maaaring po tayong makipag-ugnayan sa ATI-RTC ito, no? Sumulat po tayo, no, sa naka-address po sa aming boss na si Dr. Clarice Mariag Alaska, no? Yan, at para may schedule din yung guide tour at orientation sa farm para magkaroon kayo ng schedule na kung saan ay doon yung pagpupunta nyo dito para mas maasikaso po kayo.
Tama po yun. Siyempre partner, baka bigla na lang silang dadagsa dito, tapos ang dami nila, wala yung ating mga namamahala sa ating arabayan. So magkakaroon po yun ng problema. So mas maganda po na pagpunta po ninyo dito ay naka-schedule para naman sa ganun po ay tulad ng sinabi ng ating engineer ay mas lalo po namin maibigay yung serbisyo po na kailangan po ninyo. Okay. So kahit sino pwedeng pumunta, mga estudyante, yes po. mga RIC po na 4H. Okay. So mga bara-barangay pwede rin po ba? Pwede rin sila. Okay. So magsulat lang ng letter of intent okay, sa ating Center Director, Dr. Clarice, at isend po sa aming official email account. At syempre, pwede rin po kayo mag-message sa aming Facebook page kung meron pa po kayong mga karagdagang katanungan para masagutan po namin agad-agad para hindi lamang po kayo yung hindi nyo lang alam kaya hindi nyo na pinurso yung pagpunta dito sa aming opisina. Okay? Okay, sir, no? So, ang inyo pong mensahe bago namin po kayong pakawalan ngayong araw na ito ay since it's your first time, engineer, ano yung mensahe po ninyo sa ating mga nakikinig na magsasaka, kabataan at kababaihan sa ating programa? Ayan, so patuloy po tayong magsikap at yakapin ang makabagong teknolohiya sa agrikultura, Huwag po tayong matakot pumasok sa sektor na ito, dahil dito nagsisimula po yung masaganang kinabukasan po natin. Maraming salamat po. Okay. So, yan nga po ang ating pong Training Specialist 1, si Engineer Tommy Baqueran. Maraming salamat, Engineer. Mga bagay na tungkol sa palay, sa mais, niyog, prutas at gulay, alagang hayop na ating kaagapay. Halina't makinig ng sabay-sabay. Sa kakakapihan, sa kakakabukiran, tayo'y magkwentuhan ng bagong kaalaman. Sa kakakapihan, sa kakakabukiran, kaya't tutok ka lamang at ika'y makinabang dito sa Kapihan sa Kabukiran. Kapihan sa Kabukiran. Bilang magsasaka, marami tayong magagawa para lalong mapalago ang ating mga tanim, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon. Tama ka dyan, Maring Sonia. Isa na rito ang pagsangguni sa Farmers Contact Center. Sa numerong 0920-946-2474, malalaman natin kung ano ang mga dapat nating gawin. Gaya ng wastong pag-aalaga sa ating mga gulayan, mga dagdag na pagkakakitaan sa bukid, tamang pagpapalaki at pagpaparami ng mga hayop, at iba pang teknolohiya para makatipid sa farm inputs. Kaya, text na! Para magkaroon ng kaagapay sa agrikultura, mag-text o tumawag sa 0920-946-2474 o bumisita sa www.e-extension.gov.ph/e-learning. At kami po muli ay nagbabalik dito sa ating programang Ugayang ETI. Maraming salamat po kay Engineer Tommy Baqueran, ang ating pong Training Specialist 1 dito sa ETI at dito sa pagbabahagi po ng bagong teknolohiya at innovations na makikita po sa GAP Certified Farm ng ETI, ang Arubayan Farm. Okay.
At yun nga partner, tayo ay talagang namamangha sa ating mga innovation na ginagawa dito sa ATI. Tama. Dahil parang kailan lang yung nung sinimulan natin itong Arubayan. Yes, tama ka dyan, partner. Ngayon ay may mga plano na, may mga karagdagang improvement na. At tayo ay nagagalak partner tuwing umaga bago tayo umalis sa opisina ay nakikita natin yung mga tanim, partner na ang sisigla ng mga tanim natin, ang daming bunga. At yun nga, yung tulad ng sinabi ni Engineer Tom ay ito ay GAP certified. So, alam natin na yung kinakain natin ay safe. Ayan. So, sa mga gusto pong bumisita, ay maaari po kayo na pumunta po dito sa ating opisina. Matatagpuan lamang po kami dito sa PhilRice Compound, Malasin, San Mateo, Isabela. Tama ka dyan, partner. Dahil marami na rin pong mga pumunta dito sa ating sa ating opisina para mabisita po ang ating Arubayan Farm. Kaya shout out po sa mga estudyante po na pumunta na po dito sa aming Arubayan Farm, yung ating pong mga agri-kids, at syempre yung ating mga high school students from different schools dito po sa San Mateo, Isabela, at maging po dito sa mga schools dito sa Isabela na pumunta na. At syempre yung ating pang OFW na pumunta na, coming from Cagayan pa yan, partner. At nagpapasalamat rin tayo partner sa ating mga naging OJT, mga interns na siyang katuwang natin, naging katulong po natin sa pagpapaganda ng Arubayan. Yes, kaya syempre isang karangalan din na tayo ay mapabilang sa mga nag-implement dito sa ating pong Arubayan Farm na sinimulan itong pagbuo ng ating Arubayan Farm na napakagandang avenue para sa mga nagtitraining po dito, kasi iba kasi yung hands-on training na nandyan lang sa tabi mo na magtitraining ka tapos pwede kang mag-hands-on dun sa mismong farm ng ating ahensya. At sa mga susunod, we're looking forward po na pagbalik ng mga nag-OJT, maging mga professional na sila, ay pabalik sila dito, ay magiging isang farm tourism na din itong ating farm. We are looking forward na yun yung mangyari dito sa ating Arubayan Farm, kasi we are GAP certified farm naman po, at nilulok po yan ng ating pong ahensya na maging farm tourism po ang ating Arubayan Farm. Para naman sa ganun ay mas marami pa tayong mabigyan ng serbisyo, mas marami pa po yung mga technology na pwede nating ibida dito sa ating ahensya, since we are the training arm of the Department of Agriculture. So kailangan ay may mga talagang inobasyon na ipapakita po natin sa mga teknolohiya ipapakita sa ating mga clientels. At syempre, yun nga, sabi nga rin po ni Engineer Tommy, yung mga inaasahan po nating mga bagong technology at innovations po, na makikita po dito sa ating Arubayan Farm. May smart farming, partner, yung tipong gagamitin mo na lamang yung cellphone para kung gusto mong diligan yung ating halaman, ay madidiligan sila kahit na nakaupo ka lang. Okay, so yun po yung mga inaasahan po natin na mai-implement po natin dito po sa ating Arubayan Farm. At ang maganda dito, partner, ay may yung mga bumisita noon na school sa ating agri-kids ay nalaman natin na may mga request sila ng mga seedling dahil gusto nilang simulan, parang gayahin yung ating Arubayan doon sa mga bakuran naman ng kanilang paaralan. So, isa yun na maganda na ipapalaganap natin at na-transfer natin yung technology sa pamamagitan ng mga pumupunta o bumibisita po dito sa ating ahensya. Kasi sa simpleng pagtatanim lamang ay napakalaking bawas sa gastusin po sa bahay po ninyo. Kasi alam naman po natin, tayo ay kakain ng breakfast, lunch, dinner, meron ka pang merienda. So, kailangan lamang na yung pagkukunan mo lamang ng pagkain ay nandyan lamang sa inyong Arubayan. Okay? Malilesen yun sa mga daily gastos po natin, lalong-lalo na ngayon at ang mahal-mahal ng gasolina. So, kung mayroon na yung mga gulay natin sa ating mga bakuran, ay maglalakad ka lang, nandyan na, hindi mo na problemahin yung kung saan ka kukuha ng inyong uulamin sa paranghalian, sa dinner, and of course sa
breakfast. Siguro masasabihin nila partner, makauma, hindi gulay. Ngayon dito iti apo ka kanayon ka nagbirbiro kiti gulay. Tama ka dyan, partner. At sa Arubayan Farm naman po natin, may livestock na din naman po kami. So, why not gayahin nyo din po yun na talagang integrated yung setup po natin. Nandyan na yung kung mauma ka iti tinating, gamit kay livestock tayo. Kung mauma ka dito, meron naman tayong mushroom, di ba, partner? At kung gusto mo yung plantita ka, nagtatanim ka ng mga bougainvillea, yung mga aba-aba na pwede mong pagkaabalahan tuwing wala kang ginagawa. Meron tayong edible landscaping na tinatawag po natin, partner. So, maraming mga inobasyon, marami po tayong mga way ng pagtatanim, hindi lamang po sa mga halaman lang po natin dyan. Marami po yan. Kaya, pwede lang din po kayo mag-benchmark po dito sa aming opisina para maituro din po sa inyo yung tamang pamamaraan ng pagtatanim para magawa din po ninyo sa inyong mga bahay. Lahat ng mga school heads siguro, yung ating mga barangay officials na wala pang mga community garden, pwede ninyo pong puntahan ng ATI Region 2. Pwede po kayong magtanong kung paano para naman po sa ganun ay mabigyan po kayo ng guidance doon sa pagsisimula po ninyo ng inyong mga Arubayan Garden. Mag-letter of intent lamang po kayo. Nagka-address po sa aming Center Director, Dr. Clarice Marayag, Alaska. Ayan, so ayan partner, So sa lahat po ng ating mga tagapakinig, patuloy po namin kayong hinihikayat na makiisa po sa mga programa, pagsasanay at aktibidad ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. Kaya naman po, kayo po ay kung kayo naman po ay interesado sa mga programang inaalok po ng aming ahensya, ay maaari lamang po kayong makipag-ugnayan po sa amin sa mga sumusunod na paraan. Mag-text o tumawag sa aming cellphone number 0949-889-6315 o kaya naman i-like, i-follow at mag-message sa aming official Facebook page, ang ATI Region 2. Hanapin din po at i-follow kami sa Instagram. Hanapin lamang po ang ATI RTC2 o kaya naman po sa aming TikTok account, ang ATI Region 2. Meron din po kaming YouTube, bumisita po sa ATI Region. Nandyan na po yung ating mga previous programs, mga radio programs, uploaded na po sa ating YouTube. So pwede po ninyong balikan yung ating mga naging katuwang, ating mga participants sa ating mga School on the Air. Yes. Nandyan na po yung buong module ay nandyan na po. And of course, sa lahat po ng gustong sumulat po sa amin, ang aming email account po ay rtc2.dcc@ati.da.gov.ph. Sinulit ko po, rtc2.dcc@ati.da.gov.ph. Yes, at dito lamang po kami sa may PhilRice Compound, Barangay Malasin, San Mateo, Isabela. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagantabay at pakikiisa sa ating programa. Sa ngalan po ng aming Center Director, Dr. Clarice Marayag, Alaska, at buong puwersa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta. At bilang pakikisa po sa pagdiriwang ng National Women's Month, binabati po namin ang lahat ng kababaihan, lalo na ang mga kababaihang magsasaka, leader at katuwang sa agrikultura na patuloy na nagbibigay ng lakas, inspirasyon at pagbabago sa ating mga komunidad. Mabuhay po kayo. Kami po muli ang inyong nakasama ngayong araw na to. Ako po si Jolina Sanchez. At ako naman si JR Batad. Maraming salamat at mabuhay ang mga kababaihan at mga magsasakang Pilipino. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI. Sa bawat ani, may kwento. Kwento ng pagkatuto, pagtutulungan, at mga oportunidad na sabay-sabay nating binubuo. Sa taong 2025,
Mas pinalakas ng ETI Regional Training Center 2 ang pagkikipag-ugnayan sa mga programa nito sa buong Rehiyon 2. Sa tulong ng maayos na kolaborasyon, nakapaghatid tayo ng mas inclusive at mas meaningful na extension services para sa masaganang bagong Pilipinas. Sentro ng lahat ng ginagawa ng ATI RTC2 ay ang mga magsasaka. 20 batches ng Farmers Field School sa Palay Check System at Good Agricultural Practices para sa gulayan ang naisagawa na may 629 farmer graduates sa buong rehiyon. Hindi lang ito tungkol sa dagdag kaalaman, kundi sa mas tamang desisyon para sa dagdag na produksyon. Isinagawa rin natin ang kauna-unahang National Agriculture and Fishery Extension Services Month na dinaluhan ng ating mga partners, lalong-lalo na ang mga agricultural extension workers. Sa patuloy na kampanya sa Good Agricultural Practices, dumarami na ang ligtas at market-ready na ani sa rehiyon. Sa ngayon, may 642 individual farms at isang Group GAP certified farms sa Region 2. Pinapalakas din ang Participatory Guarantee System. May 4 na aktibong PGS groups at inaasahang madaragdagan pa ang accredited clusters. Para naman sa coconut farmers, mahigit 26% ng rehistradong magsasaka sa rehiyon ang nabigyan ng training para sa mas matibay na kabuhayan. Bilang Vice Chair ng Sibafredan, pinalakas ng ATI RTC2 ang ugnayan ng research, extension at training. Sa pamamagitan ng School on the Air sa coconut production at rice-based integrated farming system, mahigit 2,040 na magsasaka ang direktang natulungan. Sa pagkikipagtulungan ng IRI, PhilRice at DARFO2, nanguna ang ATI RTC2 sa Techno-Demo para sa Low Glycemic Index Rice, kasabay ng pagpapaunlad ng heirloom rice production sa Quirino. Pinalakas din ang pagsasanay sa BCA corn at high-value crops para sa mas diversified at climate-resilient na produksyon. Pinagdurugtong ang tradisyon at modernong teknolohiya. Patuloy na sinusuportahan ng 4-H clubs at rural improvement clubs na nagbunga ng national recognition. Tuloy-tuloy din ang scholarship at fellowship grants para sa mga kabataan sa ilalim ng iba't ibang commodity programs ng ATI. Kasabay nito, isinulong ang pakikipagtulungan sa private sector gaya ng ASIS para sa capability building sa maisan at makabagong teknolohiya. Sa ilalim ng PAFES, mas pinagtibay ang ugnayan sa provincial local government units. Nagsagawa rin tayo ng Expanded Basic Agricultural Extension Course o EBAEC para sa mga extension workers na ide-deploy sa iba't ibang komunidad sa ilalim ng Deployment and Advancement of Responsive Extension on Agriculture for Community Holistic Development o DA-REACH. Sa pamamagitan ng MOA signings at joint planning sessions, mas mabilis, mas malawak at mas ramdam na ngayon ang extension services sa kanayunan. Sa Digital Farmers Program, 12 farmer cooperatives and associations ang gumamit ng digital platforms para sa impormasyon at market access. Para sa kabataan, mas malinaw na ngayon na may lugar ang agrikultura sa modernong panahon. Pinalakas ang mechanization, post-harvest management at agricultural recovery programs para sa mas episyenteng produksyon. Kasabay nito, inilunsad ang Youth for Artificial Insemination na humuhubog sa kabataan bilang katuwang sa makabagong livestock technologies. Kasama rin ang indigenous peoples sa pamamagitan ng Project Club for IP sa Santo Niño, Cagayan, kung saan ang agrikultura ay nagiging daan sa pagkain, kabuhayan at dignidad ng komunidad. Sa kabuuan, nakapagsagawa ang ATI RTC2 ng 176 training and other agri-fishery extension activities na umaabot sa mahigit 6,000 participants sa buong Region 2.
Ang progreso ay hindi ginagawa mag-isa, kundi sama-sama. Ang mga nagawa natin ay hindi dito nagtatapos. Patuloy nakikilos ang ATI RTC2 kasama ang mga magsasaka, partners at komunidad para sa mas matatag at mas handang, masaganang bagong Pilipinas.